Hi! Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Sino nakakamiss ng traffic sa inyo, ha? Buong buhay ko, no? Ilang dekada na, mula pa nung nagkolehiyo ako sa PUP, sa Manila. Ang layo sa Marikina nun. Wala pang light rail nun, jeep talaga. 4 na oras, traffic, sabit pa. Ay nako. Alam niyo, totoo lang yan. Hindi tayo mga Pilipino, hindi tayo na-train na maging makabayan. Na-train tayo na yumaman bigla. Yumaman at yumaman sa mabilis na paraan. Yun ang training natin, yun ang ibinild sa atin. Tingnan mo, parte na nga ng edukasyon, nagkakanakawan pa, mali-maleta pa. Wala kasi silang pakialam sa kung ano nangyayari sa bansa. Kanya-kanyang bulsa, kanya-kanyang ghost project, no? Kaya hindi mo yan mayaalis. Kung sa flood control, ghost, ito pa kayang traffic, anong pakialam nila dito? Alam mo, kung maka-encounter ka ng isang meeting tungkol sa pag-aayos ng mga problema ng bansa, like traffic, wala ka makikitang researcher, wala nagsasalitang researcher, no? Maski sa internet lang, maski sa YouTube lang, makakakuha ka ng idea from the buong mundo, no? Kasi ang internet parang crystal ball yan, magic crystal ball. Nandiyan na yung mga kasagutan eh. Siyempre, sa sobrang dami mo ng source, tsaka sa sobrang dami ng date, may aalis mo na yung bias dyan eh. Ibig sabihin, talagang solusyon ang binibigay nila, hindi yung dahil may kalaban lang sila o ano. Minsan, 10 years back na yung video eh, problema na yung traffic. Makakuha ka na ng mga idea sa mga unang nagtangka. Pero, pagka nga pumasok ka sa mga meeting ng mga taong tong kailangan mag-ayos ng traffic, ang iniisip nila, magkano ba atin dyan? Ilang porsyento? Hating kapatid ba tayo? Pantay-pantay ba? Yun ang lagi sila nakapokus eh. Hindi nila alam kung kaya ba natin yan, magagawa ba talaga yan. Ang unang-una sa lahat, kontrahin nyo pa ako dito, makuha yung project. Yan ang gusto ng mga tao. Ma-secure yung project, bahala na kung kaya bang gawin yan o hindi. Hanggang sa huli, kung may lulusot na lang. Hindi talaga gagawin. Yun ang unang-unang problema. Hindi talaga natin inaasikaso. Pero, lumalabas niyan, parang ganun natin ito sa clap na ito, tayo ang pinaka-traffic, pinaka-congested sa buong mundo. Kita mo sa isang area daw, isa 14 million. Tapos yung urban planning natin, no? Nagkagera kasi nung nandito yung Amerikano, meron silang urban planning kasi sa kanila sa Amerika nagsimula yung urban planning. Kaso nagkaroon pa rin ng mga gera. So after the war, ang na-prioritize ng mga tao bumalik kagad sa kondisyon, ano? Ito ang nawawala, 5.4 billion pesos daily ang nawawala sa gasolina at sa hindi makapagtrabaho yung mga tao, no? Parang poor performance. Yun, 5.4 billion ang nawawala araw-araw sa isang bansa. Dapat kasi nagtatrabaho na kagad yung mga tao, hindi bagkus. Nag-uubos sila ng oras sa traffic. At syempre, sa kita nila. So, napakalaking problema. Ngayon sinasabi nila, meron silang sinasabi na teka, skip muna natin to. Live kasi to eh. Meron silang sinasabing parang grid patterns. Ano? Pwede natin maging isang idea yan. Siyempre ang pinakauna sa lahat yung rails. Dapat marami tayong mga rails, mga light rails. Kaya lang, huwag ka nang umasa pa. Napakabagal. Tsaka syempre nandiyan pa rin yung mga micro-politicking, no? So ngayon, yung ginawa sa atin is circumferential road, di ba? Circumferential, di ba? May mga C5, C6, di ba? C1, C2, C3. Ang problema, yung ibang sections ay hindi kumpleto, no? Ngayon, pag ang ibang section ay hindi kumpleto, hindi nila tutuluyan yan. Babalik sila sa main road like EDSA. Babalik at babalik dyan. Yung EDSA, over na sa paggamit. Ang design lang ng EDSA ngayon is
300,000 cars in a day. Ngayon nasa 400,000 na. So tsaka yung ganitong pattern sana, oh. Redundant sana, oh. Bukas sana lahat ng mga alternative roads, parang checkered, no? Wala yung nakaparada sa kalye, which is hanggang ngayon hindi pa rin natin makuha yung problema na pagka sinasabi hindi naman dito dumadaan yung makasakyan, pwede na siguro paradahan to. Yun, isa pang problema yun. Yung sanang redundant roads, yung mga alis, sana mapasukan yun. Hindi yung pinaparadahan dahil hindi masyadong sikat na kalye. Isa pa sa mga problema natin yun. Ito, nung panahon ng Amerikano, meron silang master plan na talagang parang star yan, eh. Hindi lang natuloy yun dahil nga nagkagera, no? Tapos pagbalik, kagaya ng mga bansang pagkagaling sa gera, kailangan nilang bumangon kagad. Di na muna nila pinansin yung mga plans before. Yun. Ayan, oh. Yung mga missing links, oh. May mga links tayo na hindi natutuloy. Tapos babalik talaga sa main road. Main road yung mga sasakyan. Tsaka syempre, ang dami nating sasakyan. Walang patid. Ang isang tao pwedeng mag-own ng 10 sasakyan. Bawat anak pwedeng magkaroon ng maraming sasakyan. Hindi man natin binibigyan ng priority yung mga motor, eh. Kahit na maliit lang ang kain nila, no? Hindi natin kailanman binigyan sila ng priority. Lagi na lang nasa nagmomotor ang checkpoints, ganun, problema, no? Lagi nakatutok sa mga motor na actually tumutulong sa mobility ng isang bansa. Hindi yun na-appreciate sa atin. Yun ang dahilan kung bakit imbis na tsaka yung pagbibisikleta, ang tagal ko na sinasabi, yung bikes. Gawa tayo ng konektadong mga bike lanes, konektadong bike lane. Kaya tignan mo, hindi na nag-progress yung tungkol sa bikes dahil pagkatapos kasi ng bike lane, kailangan yan ng bike parking doon sa may kumpanya. May bike parking siya. At pagkatapos nung, kailangan niya kahit na brief shower area lang. Kahit na, dapat may shower area. Kahit na sandali lang, kahit may bayad pa, naalala niyo yung mga 5 pesos, tapos 5 liters, gano'n. Kasi kailangan lang ma-refresh siya ng konti, maalis yung pawis, no? Para pagpasok naman niya sa opisina, hindi naman siya mabaho. So ito pang isang problema, private subdivision, na sinasara nila yung mga gates. Ekta-ektarya mga private subdivision, sinasara ang mga gates, oh. Kaya yung mga taong dadaan sana ng diretso, umiikot pa. Babalik uli sila sa mga EDSA, sa mga C5, no? Doon ang choice nila kasi iikutan nila, oh. Iikutan nila yung mga private subdivisions, kaya ng mga Green Meadows, Valle Verde, ganyan. Nawawalan pati yung yung tinatawag nating redundant roads. Kasi ang pinaprioritize kasi nila is private security at exclusivity. Which is mga, di ba? Di ba yung sinasabi ko sa inyo? Hindi tayo makabayan. Gusto lang natin ng mga ganyang privilege na pangmayayaman. No? Madaling, kasi kailangan mong yumaman ng gusto para maka-afford ka ng mga private na subdivision na ganyan. So yun ang, balik na naman tayo sa first and foremost na problema natin. Tsaka tandaan nyo, meron tayong 897 barangays na nagkakaroon din ng sari-sariling ordinansa. Kung ano yung mga kaling pwede nilang isara, pwede nilang buksan, no? Nung naalala ko yung the late Bayani Fernando, no? May nabuksan siyang mga subdivision, eh, lalo na rito sa may Katipunan. Nabuksan niya kasi ang laki ng ginhawa nun. Although pumasok nga dun sa exclusive na subdivision, pumasok nga siya. Nakatulong. Yun nga lang, naging busy yung road. Ang ginawa nila, konti lang naman yung road na binigyan nila ng access, no? Pero ang laking ginhawa. Kasi mula rito sa Marikina, lalabas ka na dyan sa may Balara filter, sa may UP. Hanggang ngayon, di naman din nasara kahit na kasi effective talaga siya. Isa pa lang yun. Isipin nyo na lang kung bawat subdivision ay pwedeng daanan, at hindi iniisip na mandurugas yung mga papasok, magnanakaw. Kasi kapwa mong Pilipino yun, eh. Hindi mo pwedeng sabihin na may papasok na mandurugas dyan. Meron naman talaga. Kaya lang nasa yun na yun, may CCTV, may security, tsaka yung iba sinasarado ng maaga.
Siguro mga 9 pa lang. 9 sarado na. Ayan o. So isa pa yan sa mga problema kung bakit traffic. And of course, wag natin kalimutan yung tungkol sa bike. No? Tsaka sana, maging visionary din tayo mga Pilipino na mangyari ito. Hindi na sinasabing puro reklamo, magtayo kang sariling bansa. O kaya, ay nako, di na yung problema yan. Sanay kami sa hirap. Sanay kami sa gutom. At wala kaming trabaho, hindi naman kami sumasakay. No? Hindi pwedeng ganun ng kaisipan. Tapos sila pa masusunod. No? Sila pa sobrang dami nila. No? Sobrang dami nila na ganun mag-isip. So, meron pa sila sinasabi rito Since hindi mo naman mapakonti yung mga sakyan at hindi mo mapaliit, hindi mo rin mapalaki yung mga highways, ang gumagawa sila ng mga skyway, no? Skyway. Kaya lang, ang pinapaliwanag dito, pagka nagbukas ka ng ganyan, na may bayad, so mayayaman lang makakadaan, no? Makakaiwas ng peak hours. Mapipilitan din yung mga taong lumabas ng may sasakyan. Kasi nilagay mo yung super highway, baka niya hindi na siya malilate kasi may super highway tsaka pwede naman siya magbayad. So mapupuno din siya. Instead na dati mag-alternative source na lang siya ng transpo, binibigyan mo na naman siya ng alternative na magkotse na naman uli. Imbis na dati sumasakay na siya ng train, hindi, babalik na naman siya sa pagkakotse. No, dahil binigyan mo siya ng alternative. At syempre, kahit na may super highway ka dyan, babalik ka rin sa main. Babalik ka rin sa main highway. Kaya yung dating target dyan is bisikleta, tapos yung waterways, kung pabibilisin lang natin yung mga waterways na dumadaan sa metro, like yung Pasig River, di ba may mga sakyan naman yan? Una-una, sobrang baho naman talaga kasi hanggang ngayon hindi naman nila sa reklamo ng iba ayaw nilang gumamit ng mga waterways dahil pagdating nila sa opisina, amoy kanal na sila. Kasi yung Pasig River mismo, amoy kanal. Kaya ayaw nilang gumamit ng waterway. Isipin mo yun. Kasi bakit amoy kanal? May nagdadump siguro dyan na hindi pa mapigilan. Baka na may nagdadump. Baka may CR dyan na nakadiretso dyan. Kaya nabubuhay yung mga lumot. No? So yun ang mga issue na kailangan atupagin para kung talagang gusto nating may mangyari. Pero parang mahirap, no? Parang mahirap kasi unang pa lang sa corruption pa lang. Sa corruption pa lang yari na tayo. Ayun. Yari. May pag-asa ba?